Magandang hapon po sa inyong lahat. Pangalan ko po, Rainier Cloma Natural. Nakatira po ako sa Uyo, Quezon City. Barangay sa Uyo po, Quezon City. Kinasal po ako, that was 1994. 1994? Then, nagkaroon po ako ng dalawang anak na babae. Awa ng Diyos, nakatapos na po silang dalawa. Meron na po akong isang doktora. Tapos, ang pangalawa ko naman ay masabi kong successful na rin siya dahil siya po ay isang assistant vice president na po siya ng Union Bank. Ang may bahay ko po ay taga Kalasyaw, Pangasinan. So, doon ko po siya nakilala dahil ako naman po ay isang retired Marine officer. Seaman? Kapitan po ako ng barko. Opo. Wow. Yes. So, nag-retire na po ako. So, na-devote ko na ang time ko sa business na ito. Okay. Kaya nga po, nabibisita ko na ito. That was maybe 4 years ago. Nauna ko pong itong business na ito, na itatag ko ito while nasa barko ako. Gusto ko lang po ma-update ang sarili ko sa mga new businesses ng kumpanya natin. So, kaya po andito ako. I want to grasp the opportunity para malaman ko, ma-enhance ko pa, mapaayos ang business ko. Ito po ganito kasi meron akong kasama yon before, hindi pa po one pay ito. Ito, VIP pa po ito noon. So, meron po akong nakasama. Siya nagsabi sa akin na ganito ang business, na meron akong ganito. Sabi ko, tinitingnan ko yung lugar ko, kako, mas gusto ko ang ganyang klaseng negosyo dahil unang-una, ay walang utang sa business na ito eh. Walang utang dito. Ako binabayaran, hindi ako, wala naman ng utang sa akin, pero ako binabayaran. Kaya mas gusto ko ang business na ito dahil walang pautang. Dami nalulugi dyan. Oo, tinatakbuhan. Yung kasama ko, nagsabi sa akin na ganito, na it happens na isa rin siya sa mga franchising nito. So, ibigay niya sa akin ng cell number, yun, tinawagan ko, yun ang start. How was it? How was it assisting si Sir Riga na nag-assist sa'yo sa paninimula mo sa negosyo? Hindi ko pa naman siya magiging kaibigan hanggang ngayon kung nung una pa lang nagkasira na kami. The best para sa akin yan. Na-maintain mo yung... Opo. Kumbaga sa'yo as a person, yan ang number one para sa'yo, relationship. Opo, dapat, relationship. Kasi andyan nabibuild ang trust. Kailan nga po kayo nag-umpisa? Magpo 4 years eh. Alam ko, magpo 4 years. 3 years, magpo 4 years. Ang tagal na rin, no? So, ibig sabihin, ito yung kasagsagan ng kakaawa na sa pandemic. Naka-face mask pa si Sir nung pumunta sa office. Talaga, naka-face mask ka pa daw. Oo. Hindi nila makita gugapuhan ko dati. At least ngayon, kita-kita. Lalo hindi. Unang-una, ang nagustuhan ko sa negosyong to, walang utang. Pangalawa, whatever nang kailangan ko, may mga concern ako, diyan naman sila Riga, diyan naman sila Marie. Madali ang support sa akin. Maliban pa doon sa monitor ng computer, may chat box eh. Kung ano may concern mo, pwede ka magtanong sa chat box. Wala akong problema. May telepono pa. Ang lapit. Kung ano maging problema sa pagdating sa business dahil nga sa franchise ako, lalo sa opisina, wala akong problema. Ang impact sa customer ko, lalo sa komunidad ko, katulad kaninang umaga, yung aking apo, si Mikay, pinabaksin. Ang daming customer nagtatanong, magbubukas po kayo o hindi? Kasi saan sila pupunta? Walang mapuntahan. Saan sila magbabayad? Lalabas sila para magbayad lang sila.
Ay, una, kasi sa loob ka lang naman ng village eh. Mm-mm. Tapos mayroon pa kami may mga lugar-lugar doon na may mga, may daan ang ano eh, ang informal settler. May daan sila, kasi for humanitarian reason, pinapapasok sila doon dahil andun ang paradahan sa amin. So doon sila, labas-pasok sila doon para sa kanilang transportation, pupunta sila kung saan, nagtatrabaho, ganun. Pag nawala ako, nagsara ako, sakit ng ulo nila. Kasi nga, lalabas sila, magbabayad sila. Ganito. Pag andyan ka lang sa lugar na yan, kahit hindi ka, kahit nakapambahay ka, nakapajama ka, pwede ka pumunta sa akin para magbayad ka. Ngayon, kung sarado ako, ay bay, magbibihis ka. Pumunta ka sa labas, magbayad ka doon sa Save More, o kung saan dyan na mga bayad center doon na malalaki, o mag-SM ka doon, magbayad. O, marami silang nagpapasalamat, mabuti na isipan nyo magtayo ng ganito. Eh kasi naman po, kung hindi ako magtatayo ng ganito, pati ako mamumroblema. Pag ang bill ko, doon din ako lalabas. Eh, tayo na lang ako ng akin. Sa totoo lang talaga, mas kilala yung aking apo ko na yun, si Mikay, kaysa sa nanay. Kasi, siyempre, ang bata, tatawagin mo siya ng pangalan niya. Yan, nanay, alangan tawagin mo ng pangalan niya. Yun ang ano. So, siya na Hindi tinatawag naman. lagi, gano'n. Ang bata lagi yung tinatawag eh. Mikay, magpapakit ako ng deal. Lumabas ka dyan. Puro no. Mikay, no. Hindi nakikilala ng customer. Kung ang labas-pasok na customer sa aking lugar, sa business na yan, ilagay natin 100%. Ang nakakilala sa bata, 80, 90. Ang Meralco at saka Nawasa ay yung Maynilad at saka ano yung isa? Maynilad at saka Manila Water. Kasi ang NPC, Manila Water. Ang side namin, Nawasa, ay Maynilad. Now, saka yung sa mga informal, Maynilad, Manila Water. Yung lugar na yun doon, pag ilang porsyento siguro, mga 90% ang nagbabayad sa akin. Kasi, ang iba doon, yung remaining 10%, online payment. Malakas ako sa GCash. Nang dahilan sa yung bantay ko, si Darlene, nagsimula noon doon sa Lemon Square. So, ang presyuhan doon, ay yun ang ginaya namin sa amin. Oo, sabi ko, taasan mo. Eh, sir, hanggang ganito lang naman talaga doon ang anuhan eh. Ganito lang ang presyo niyan. Ako, sige. Kung ganyan lang talaga ang presyo, sige, ganyan. Now, ang mga katabi ko, siyempre, may mga maliliit na business dyan. May mga GCash din yan sila. Kaya lang, ang GCash nila... Pero bakit ikaw ang pinupunta? Kasi balita ko daw, napakalakas daw ng GCash mo doon. Kasi mababa ako. Oh. Itong mga tao na lalo na yung mga tama lang ang kita. Ang 5 pisong diferensya malaki na. Malaki na sa kanila 'yan. Lalo na yung mga sa informal. Naglalakad yan ng halos mga kulang-kulang 1 kilometer papunta sa akin. Ang diferensya 5 piso. Oh. Magpapaji ka sa akin dito. Sa kanila 15, minsan may 20. Kahit saan lugar ko. Sa mga kapitbahay ko, may 15, may 20. O ngayon, mga ito naman, ang ginagawa, pag oras na, siyempre tindahan sila eh. Eh, maraming cash out sa kanila. Di nauubusan sila ng pera, nauubusan ng cash. O kailangan nilang gamitin. O, itatakbo sa akin. O, ikakas in sa akin. O, sisigilin na ng 20, o sisilin na ng 15, tapos, pagdating sa akin, magbabayad sila ng 10, o dito ubo pa sila. Marami nagsasabi sa akin noon pa, sir, ganito, gawin kaya natin ng ganito, gayahin natin sila ng mga ganyan, mga maliliit. Huwag mong gagawin ng ganyan. Kasi, magkano lang ang kinikita ng mga yan? Yung mga tusok-tusok na yan, magkano lang naman ang kinikita ng mga yan? Kukumpetensyahin ko pa ang mga yan.
Anong mangyayari sa mga yan? Ibang gawin natin. Hindi tayo gagaya sa kanila. Kawawa naman ang mga yan. Sila nangungupahan. Ako hindi. Hindi ako mapahid na rin. Oo, sarili ko. Kaya wala akong problema. Ano po bang payo nyo na maibigay sa mga taong nagbabalak na pumasok sa mga ganitong type of business? Ganun po. Ang may advice ko lang, unang-una, tingnan nyo muna yung lugar ninyo kung anong wala sa lugar ninyo. Oh, yun ang importante. Kung mayroon ng ganyan sa lugar ninyo, sasali ka pa, anong mangyayari sa inyo? Kaya kung anong wala, yun ang dapat meron ka. Hindi lang yun sa anong wala, kung hindi ano ang pangangailangan ng community sa lugar na yan. Tapos sa pwesto mo, magbilang ka kung yung pacing ng tao. Kung mabagal, ay huwag ka na magtayo. Ngayon pa lang, kung ang businesses, kung ilang taon na ito, maraming business na hindi ko pa nakukup up. Kaya kailangan kong ma-refresh. Oo. Kaya dahil, kayo nandito, Kasi balita ko, gusto nyong i-open yung mga bagong business ng One Pay. Yun. Yan gusto ko mai-open. Napunta ako rito. Ito ngayon, nang dahilan sa nai-offer sa akin ng ating magandang amari na yan, tuwan-tuwa naman. Na yung sa loto nga, kung nagtanong sa akin kung na-activated ng loto ko, loto, 20 meters lang ang layo ko eh. Paano ako magluluto? Paliwanag naman sa akin. Unang-una, hindi naman siguro ako mapupunta rito kung hindi sa aking mga butihing franchise consultant. Unang-una, silang dalawa, si Amari at saka si Regan. Pogi. Ayos talaga. Sino pa nga yung ibang kasama natin dati? Kalimutan ko na. Yula Valdez. Andito pa rin pala. Magagalit na naman sa akin yun. Magagalit sa akin yun. Ganoon talaga. Hindi na, kasi parang palagayan ng loob eh. Parang pamilya na kayo. Parang pamilya na. Mga constituents na sa Uyo. Bagamat po wala naman kayong utang sa akin, pero kung gusto niyo po magpunta sa bahay, ay sasasyap ko na doon kayo magbayad ng inyong mga bills, kuryente, tubig, RFID, may mga utang kayo sa loan. Yes, sa mga loan, sa mga card. Ang dami pong mga bagay na dapat kayong ano pa ngayon, yung binabayaran ng home credit, meron din. Yun, marami po tayong businesses. Kung may kailangan cash out. May mga cash in, cash out, mura lang po sa akin. 10,000 ay 1,000, 10 piso lang po. Wow. Pinakamura po 'yan. Lalo kung lalo kung lumaki ay di siyempre lalaki rin. Hindi ako nagtataas, hanggang doon lang ako na basta 10 piso per 1,000. Okay. Ang negosyong ito, para sa akin, style and check. Kahit konti, basta marami, okay na yun. Ano mo naman ang malaki, bihira naman. Kaya ngayon nga malalaki nga, nagbabayad nga sila. Charge nila sa kanila na 20. Wala na sila perta, takbo sa akin. Nandun lang po ako sa may Saoyo High School. Ang lapit 20 meters lang po ako sa gate ng Saoyo High School main building. Okay. Andyan lang po ako. Sir Rainier, ang dami mong nabanggit na magagandang salita about your franchise consultant. Natawag natin sila. I see. Okay. Total, nandito na rin lang sila. Tawagin na natin si Sir Regan Carlos and si Ma'am Amari, yung mga franchise consultant. Sir, kamusta na kayo, sir? Ilang taon na rin, sir. Grabe. Wala kayong pinagbago, sir. Kaya ikaw. Hello. Sige po, upo po muna kayo. Ganun pala talaga, no, sir, pag shake hands, no? Kailangan tumatayo. Yes. Yes. I learned something today. Ngayon, dahil kaharap niyo na po sila, no? Hindi, tagilid.
Ikaw na talaga. sila. Dahil katagilid mo na sila. Ayan, at ngayon, kausap na natin sila. Aha. Nagkaharapan na ang mga franchise consultant at franchisee. Ngayon Aha. naman, kasi po, for context kanina, sinasabi ni Sir Rainiel na ang ganda po ng serbisyo na ibinigay niyo sa kanila. At hanggang ngayon, sabi niya, hindi mo naman kami magiging magkaibigan hanggang ngayon kung hindi siya na asikaso nung una pa lang. Ngayon naman po, ano pong mensahe niyo pong dalawa, Sir Regan and Ma'am Amari, para sa inyong dear franchisee na Sir Rainiel? Paano niyo po ba siya nakilala? Ano po ba pagkakilala niyo sa personality niya? Parang bubbly ng personality niya, no? Oo. Si Sir Rainiel, matagal din niyang pinag-isipan, matagal din siya na onboard dito kay OnePay. Gawa nga na siya po ay nagtatrabaho abroad or kapitan mismo ng barko. So, sa oras pa lang, sobrang limitado na. Sa oras pa lang, hindi na kami magkatagpo. Hanggang sa isang araw, nagulat kami pumunta ng office. Hinahanap na yung company na kung saan nag-start na siya ng application, pinapunta kami sa area niya, nag-meeting kami, and then nag-conduct kami ng study doon. Then upon viewing doon sa na-conduct na study, sobrang marketable and populated yung area niya, kaya naging maganda rin yung resulta ng pag-put up ng business sa pwesto niya. Direct to the point. Bukod sa pogi, direct to the point. Direct to the point. Mabilis ka usap. Unang-una, gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Rainier para sa pagtitiwala na binigay niyo po sa company. Naging mag-partner po tayo, di ba? And syempre sir, katulad nung kasama niyo sa barko, kung bakit kayo na entice, bakit kayo na punta rito, based doon sa kwento ni Sir kanina, no? Siguro maging inspirasyon din po tayo sa mga katulad po ninyo na nagtatrabaho abroad, lumalayo sa family po nila, nagsasacrifice ng oras, di ba? Yun yung talagang ininvest nila doon para mataguyod yung pamilya nila. And somehow, itong OnePay is one of our solution for you na syempre hindi na tayo para lumayo magtrabaho sa ibang bansa, makuha na natin dito yung income na gusto po natin for our retirement. So, kasama nyo naman po kami lagi. Kita ibang-iba na nga itsura niya nung una kaming nag-meet. Grabe. Daig pa niya yung secret to Oo. Yeah. Pero feeling ko na sabi niya na parang meron siyang Facial. Meron siyang Face mask? Hindi, meron siyang facial care. Hindi, wala. Napaka-oo Hindi, siya eh. wala. Wala na lang, Hindi. wala yung stress. Hindi, sinasabi ni Wala Miss na yung Amari. stress sa akin. Sinasabi ni Miss Amari, nung unang nagpunta si Sir, napaka-simple, naka-t-shirt na white. Tanda ko yun, naka-t-shirt na white, tapos naka-face mask, naka-shorts. Yes, yun siya. Nakakatawa kasi nung nakita kami ngayon, parang mas bata pa siya ngayon kaysa sa dati. Hindi, kasi doon, laging kurot ang noo ko dahil sa problema mo ang haba ng barkong dala ko, 170 meters yun. Grabe yan. Ang karga ko, 25,500 tons na methanol. Ilang bilyon yun. Dollar, Ang laki ng responsibilidad ko. Kaunting pagkakamali mo sa bugang barko. Gaano ako kahigpit sa trabaho ko. Nung nakawala ako doon, parang nakawala ako sa hawla. Parang ang lahat ng burden, ang lahat ng stress na out ko na. Kaya medyo Mas nakaka, sir. mamamatay ako kung tuloy-tuloy ako doon. Tama na yun. At least na ibigay ko na sa pamilya ko ang hinahanap para sa kanila. Binigay ko na yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Nagkaroon na rin ako ng savings ko. Meron na rin akong kaunting properties. What for? Para magpayaman pa ako, di ko naman madadala sa hukay yun eh. Bago tayo mag-closing, salamat sa inyong dalawa. Oo. Kasi kung wala kayo, inaamin ko naman na at least ako na kayong kausap ko, na hinahanap-hanap ko kayo dahil para bang at home ako na pagpunta rito. Kaya pati sila nadadamay. Nakakulit. Sa kakulitan ko. Ganun lang. Salamat sa lahat ng tulong. Salamat sa tulong ng
mga nakaraang taon. Salamat sa tulong ngayon at sa mga susunod pa. Yes. Sana, kailan sunod nito? Salamat po, Sir Rainiel, at Salamat. sa ating mga franchise consultants, Sir Regan and Ma'am Amari, para sa pagpunta po dito. Maraming salamat po. And thank you to our viewers. Ayan, ito na naman ay napakagandang episode na sana'y mapanood ninyo. Until next time, dito sa Kwentuhan, Stories for Everyone. Simula ng kwento ng bayan, pag-ibig tagumpay sa bawat daan. Simula ng kwento, ito ang simula. Kwento ni Juan, kwento nating lahat. Bawat tinig ay may lakas, bawat hakbang may kulay, bawat tao'y may bahagi, may kwentong tagumpay. Sa hirap at saya, tuloy lang ang laban. Kwento ni Juan, sa puso'y nariyan.